بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ng aklat na Arba'in an-Nawawi ni Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala sa kanyang kilalang-kilala na aklat na Arba'in an-Nawawi, na ito ay recommended sa lahat ng talibul ilm na pag-aralan dahil ito ay madar ad-din, na ang Islam ay umiikot sa mga hadith na nabanggit ng Imam rahimahullah. Pagpapatuloy natin sa pangalawang hadith na nabanggit sa Arba'in, na nang tanongin ni Anghel Gabriel alayhi salam ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya Muhammad, akbirni anil Islam." So, sumagot ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila." Qalu sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. So, na ipaliwanag natin noong nakaraan ang la ilaha illallah. Na ang la ilaha illallah, ang pinakamahalagang pag-intindi ng la ilaha illallah ay yung dapat ang isang Muslim, para maging tama at matibay at matatag ang kanyang tauhid, dapat nasa kanya ang dalawang arkan, yung tinatawag na P1 itbat, na tinatakwil, hindi niya tinatanggap o negation ng lahat ng mga huwad na Diyos. Hindi lamang ribulto, lahat ng sinasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ay, o sabihin nga natin, nilikha, ay hindi maaring sambahin. Kaya ang meaning ng la ilaha, at ang alalamang ang may karapatan ng pagsamba. Kaya ang meaning ng la ilaha illallah, sabi nga ng mga ulama, ay la ma'budu bihaq illallah, na walang may karapatan ng pagsamba o hak. Kailangan ilagay talaga, dahil ang hak ay muqaddar. Hindi ibig sabihin, iba nagsasabi ng ibig sabihin dito ng muqaddar ay mujud. Ang ibig sabihin dito ay yung hak. Kasi maraming sinasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya lang sila ay huwad na Diyos. Sila ay huwad na Diyos, hindi sila totoong Diyos, wala silang karapatan ng pagsamba. So, pagpapatuloy ng imam, nabanggit sa atin ng imam na Muhammad, sabi sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. So, ano ang kahalagahan ng Muhammad Rasulullah? Ang Muhammad Rasulullah, ito ay kabahagi ng unang syahada. Hindi ito maaaring paghiwalayin at hindi tanggap ang ating syahada kung walang pagpapatotoo at pagtanggap o ikrar ng Muhammad Rasulullah. Dahiran wal batina, ibig sabihin panlabas at panloob sa puso at saka sa gawa. Kaya unang mahalagang bagay na dapat nating malaman, na mahalin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na higit sa lahat. At ang pagmamahal na yan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi maaring unahan o hindi maaring magkaroon ng takdim o mangibabaw ng sino man sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito man ay ating mga magulang, ating anak, kapatid, asawa, kamag-anak, kayamanan, negosyo, tahanan, at iba pang mga nandito sa dunya. Maging sarili natin. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Sabi rito na, ahabba ilaykum, sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, ahabba ilaykum minallahi wa rasulih, na kung ang mga bagay na nabanggit na 8 dito sa aya na ito ay mas higit ninyong minamahal kaysa sa propeta, may nag-iintay sa inyong kapahamakan. At nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin sa sahih na hadith. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum
hindi kayo tunay na nananampalataya. Ang ibig sabihin dito ng la yu'minu, hindi ganap o hindi kompleto ang inyong pananampalataya ng sino man sa inyo, hatta akuna ahabba ilayhi, hanggat hindi niya ako minamahal na higit sa lahat, min walidihi, sa kanyang mga wa walidihi wan nasi ajmain, at sa lahat ng tao. Sa ibang riwaya, sa ibang hadis, sabi doon, maging sa kanyang sarili, sabi, min nafsi. Kaya talagang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan siya talaga ang nangunguna sa ating pagmamahal. Maging ang sarili natin, hindi maaring unahan ang pagmamahal natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga nabanggit sa ibang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa ibang aya, sabi ng Allah subhanahu, an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim, na ang propeta ay mas closer o mas higit na nauuna para sa mga believer maging sa kanyang sarili. So ito ay aya ng Quran at saka hadith na nabanggit sa atin na dapat mas priority o takdim, mukaddam ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sino man sa kanyang mga nilikha. Pangalawang mahalagang bagay dapat nating malaman, ang pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito claim lamang sa pamagitan ng salita. At ito naman ay salungat sa kanyang katuruan. Ang pinakamahalaga sa tinatawag nating claiming, pagkiklaim na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang pinakamamahal natin, na siya ang priority sa atin, na siya ang susundin natin, na ang katotohanan ng tinatawag natin pagmamahal ay ang pagsunod sa propeta. Hindi sapat yung sabihin natin mahal natin ang propeta, katulad ng ginagawa ng iba na sabi nila, kayong mga nagkiklaim na kayo follower ng sunnah, hindi nyo minamahal ang propeta dahil hindi nyo pinagdiriwa ang kanyang kaarawan. So ang pagmamahal sa propeta hindi yung pagsuway o pagsalungat sa kanyang katuruan. Kailangan mahalin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano niya tayo tinuruan na mahalin siya. So kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Imran, ayah number 30, very famous na ayah, na ito ang misan o sukatan kung talagang tayo ay nagkiklaim na mahal natin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Sabihin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay nag-claim o kung tunay ang inyong pagmamahal, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kung kayo ay nag-claim na mahal ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ibig sabihin, sabi dito, sundin ninyo ako, sundin ninyo ang propeta. Ang tinutukoy dito, pagsunod sa kanyang katuruan, sa kanyang sunnah. Huwag tayong sasalungat. Huwag tayong sasalungat. At kapag sumalungat tayo sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapahamakan. Sabi nga ng ayat sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kung sino man ang sumalungat sa rasul, na sila ay mapapahamak at ang impyerno apoy ang kanilang papupunta. Pinili lang ang landas sa mga follower ng propeta, ng mga sahaba, sila ay mapupunta sa impyerno apoy. So yan ang katotohanan, tinutukoy natin na ang pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na pagmamahal ay yung pagsunod, ittiba, pagsunod sa kanyang sunnah, hindi mukala pa, hindi pagsira sa kanyang sunnah sa pamagitan ng paggagawa ng mga bid'ah o kung ano lamang maisipan mong gawin. Yan ang kahalagahan ng Muhammad Rasulullah. Pangatlo, na sundin natin ang lahat ng kanyang pinag-uutos. Ta'atuhu bima amar, na ang lahat ng pinag-uutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay obligado, wajib. Hindi ito sinasabi na ang sunnah, hindi ang sunnah na may ang ibig sabihin ng sunnah ay aqwal wal af'al wal ikrar. Iba, sunnah lang yan, sabi niya, maling pagkaintindi. May mga sunnah na wajiba at saka sunnah al-mustahabba. Merong wajib na sunnah at merong recommended na sunnah. Yan ang huwag nating misconception ang salitang sunnah. Halimbawa, sabi natin, sinabi niya, mahalin niyo ako na higit sa lahat. Yan ay wajib. Yan ay wajib sa lahat ng Muslim. Ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa ma arsalna min rasulin, wala akong hindi ako nagsugo, hindi kami nagsugo ng rasul illa liyuti'a biidnillah, maliban lamang na sila ay sundin. Liyuti'a biidnillah, na sundin ang mga sugo. So kaya ang pagsuway sa sugo, katulad na nabanggit natin sa usul at talata, kapahamakan sa dunya, sa barsak at saka sa akhir. Wajib ang pagsunod sa sugo. Pang-apat na ang pag-iwas sa kanyang mga pinagbabawal. Lahat ng pinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang-una ang shirk, ang kufur, ang zina, ang bid'a, pagnanakaw, at mga gawaing pinagbabawal at salitang pinagbabawal na nabanggit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. So, wama atakumur rasulu wama nahakum anhu pantahu, wama nahakum, anong pinagbabawal niya, layuan ninyo. Ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. So, hindi lubos ang ating pagmamahal at pagsunod sa Propeta Muhammad kung hindi natin iiwasan ang kanyang mga pinagbabawal. Panglima panglima, na paniwalaan natin ang lahat ng dala niyang katuruan. Ito man ay nakalipas na nangyari na ng mga una pang panahon, maging hindi nung kanyang panahon, pangkasalukuyan, panghinaharap, na dapat ang isang Muslim paniwalaan natin na walang anumang uri ng pag-aalinlangan ang dinalang akbar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung nabanggit sa Quran na siya ang may tumanggap ng Quran, tumanggap siya ng sunnah. Wag natin itong tatanggihan o wag natin itong i-deny. Tasdikuhu bima akbar. Natanggapin natin, patutuuhanan natin, tasdik ng buong katapatan ang lahat ng dala niyang katuruan. Maging ito man ay, halimbawa, sabi natin nakalipas. Yung mga nabanggit niya yung manangyari nakalipas na panahon. Ngayon may mga mangyayari sa future na kung anong mangyayari sa barsak o mangyayari bago magkiyama. Nabanggit sa atin ng propet, darating ang Dajjal at iba pang mga tinatawag natin alamatus sa'a, sugra, wal kubra. Nabanggit sa atin lahat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit niya sa atin ang mangyayari mismo sa kiyama, nalalapit yung araw ng 1 milya at papawisan ng mga tao. Merong nabanggit ang propeta na lahat ng mga tatawid sa sirat. Na ang sirat na yan nakalagay sa pagitan ng impyerno. Lahat ng sirat na yan na nabanggit sa Sahih Muslim, kasing talas ng pinakamatalas na espada at kasing liit ng isang hibla ng buhok. So nabanggit yan ng propeta. Yan ang dadaanan ng mga tao na bago para makatawid sa sirat. So ang lahat ng yan ay kabar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumanggap ng revelation. Tumanggap siya ng wahi. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, pinatutuhanan niya na ang propeta ay tumatanggap ng revelation. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiku anil hawa. Hindi siya nagsasalita ng sa sarili niya. In huwa illa wahyun yuha. Maliban lamang na ang mga sinasabi niya at ang kanyang tinuturo sa inyo ay revelation. Ito ay wahi, ito ay yuha. Pagmula sa Allah subhanahu, wahyun yuha. Revelation na nireveal sa kanya. At lahat ng mga nabanggit na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikita man natin o hindi, halimbawa nabanggit niya sa atin, may mga wisdom minsan na hindi kayang abutin ng ating isipan, na hindi minsan tinatanggap ng medisina. Sabi ng propeta, kapag ang langaw dumapo sa inyong inumin o syurba, yung may sabaw, itubog ninyo at itapon ninyo pagkatapos yung itubog. Sabi niya, sa kabilang pakpak, meron ditong yung dulot na sakit. Sa kabilang pakpak, merong sipa, merong dawa, merong gamot. So, dapat itubog natin. Pero maraming Muslim na kapag nangyari sa kanya, hindi niya kakainin o hindi niya iinumin yung kanyang dinapuan ng langaw. Kasi na-impluensyahan tayo na hindi mga Muslim na yan na hindi natin, sabi natin, hygiene. Ang Propeta Muhammad sallallahu maging ang mga tubig na banggit sa atin, ang detalye ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang mga uri ng tubig na malinis na pwede natin gamitin inumin sa pagkain at saka sa ating tahara sa bago tayo magsala.
Ganon din nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ihi ng camel gamot sa sakit ng tiyan. Gamot sa isa sa epektong gamot sa epektibo na gamot sa sakit ng tiyan. Nabanggit niya sa hadith. Yan ay maraming mga Muslim, Arab pa nga, hindi naniniwala. Hindi na tinatanggap. Sabi lang, kaypa, papaano? At nabanggit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang aso kapag dinilaan ang ating kagamitan, lalo na yung gagamitan natin sa pagkain, kailangan linisin natin ng 7 beses at ang una dito ay turab o lupa o alikabok o anong nanggaling sa lupa. Sinong gumagawa niya sa atin? Sinong gumagawa sa atin yan? Akala natin kapag nilinis natin ang dinilaan ng aso ng sabon o ng Clorox o ng tanggal na, sabi ng propeta, 7 beses, unang-una turab. Kapag walang turab, hindi yan mawawala ang virus o mikrobyo. Yan ay revelation magmula sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi yan kayang unawain ng mga doktor hanggang sa huling panahon. Pero ang isang tunay na believer, tasdikuhu bima akbar. Na talagang alam natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sadiq al-Masduq al-Amin. Ang isang believer, walang anumang uri ng pag-aalinlangan sa pagtanggap ng kanyang kabar. Panghuli, nakahulugan ng Muhammad Rasulullah, an la yu'badallaha ila bima syara'a. Ito, napakaraming Muslim ang nahuhulog dito. Na hindi tayo sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bawal tayong sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lamang kung papaano siya sumamba. Kung ano ang dala niyang katuruan, ano ang dala niyang syariah. At ang syariah na yan, ang pamaraan ng pagsamba na kinalulugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinakita niya mismo sa atin, isinabuhay niya. Detalyado lahat. Magmula sa tahara hanggang sa hajj. Pinakita niya lahat sa atin. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sabi niya, magsala kayo kung paano ako magsala. Kuni anni manasikakum, kunin ninyo sa akin kung paano mag-hajj. At nabanggit niya rin sa atin ang mga detalye kung paano mag-siyam sa buwan ng Ramadan. At iba pang mga paano magbayad ng saka, anong zakatul fitr, at iba pang mga pamaraan ng ibada. Lalong-lalo na ang tamang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paglayo sa shirk, paglayo sa bid'ah, tamang pag-intindi ng asma wa sifat na nabanggit na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kitab at nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah na sahih. Ngayon, pagkatapos nating malaman ang kahalagahan ng mga bagay na yan, na ang pagsamba ng maliban ng samba sa Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi ayon sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay isang uri ng bid'ah o kaya maaaring hindi matanggap ang ating gawa. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Kung sino man sa inyo ang gumawa ng anumang uri ng gawain pagsamba, lalong-lalo na kapag hindi ko ito dinala, hindi ko ito nabanggit sa inyo, wala ito sa umur ng ating din, fahuwa rad, yan ay rejected, itatanggapin. Kaya sama rin ang lahat ng yan, ang pagbubuo, ang pag-combine ng La ilaha illallah at Muhammad Rasulullah sa isang arkan lamang. Ito ang palatandaan na tinatawag natin na ang dalawang nabanggit na yan sa isang arkan, yung tinatawag nating ikhlas wal mutaba'ah, na ang kabul o acceptance para matanggap ang ating ginagawang gawaing pagsamba o tinatawag nating ibada, kung gusto nating maging close o closer o takarrub sa Allah subhanahu wa ta'ala, gusto nating mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, gusto nating tanggapin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating gawa, kailangan mag-combine ang dalawa na yan. Ang unang-unang kondisyon sa combination ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ay tinatawag nating ikhlas ng ating amal. Ikhlas, sincere, dalisay, pure, malinis. Na ikhlas na yan, walang anumang uri ng shirk o riya o sum'a. Na walang anumang uri na papasok na shirk sa ating ibada. Walang anumang uri ng shirk na papasok.
Ganon din, kailangan talagang bago tayo pumunta sa anumang uri ng ibada, tiyakin natin na ito'y hinahandog natin sa Allah subhanahu wa ta'ala para wag ito mapunta sa riya. Para wag itong mapunta sa riya. Kaya sabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala sa aya ng Quran, sa surah Al-Furqan, aya number 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin paja'alnahu habaan mantura. So sabi na Allah tabarak wa ta'ala, at ipipresent, ipapakita namin sa kanila sa yawmal qiyamah ang kanilang mga ginawa dito sa dunya, ang kanilang mga ginawang gawain na pagsamba, paja'alnahu habaan mantura. Kung yan ay shirk, o kung yan ay pakitang tao, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay mawala ng saysay, parang isang alikabok o lupa na itinapon at siya ay nagkalat. Sa hadith qudsi, nabanggit Allah subhanahu wa ta'ala, ana agna syuraka anis shirk man amila amalan asraku fihi ma iya gairi taraktuhu wa syirka. Sabi na Allah subhanahu ana agna syuraka, sabi niya, hindi ko kailangan ng shirk, ako ay gani. Subhanahu wa ta'ala, gani, wala siyang kailangan, siya ay self-sufficient, hindi niya kailangan ng sino man. Para ipakita nyo, halimbawa sa inyong magsasalakay, papakita nyo sa mga Muslim, sa inyong mudir, sa inyong mga tao na gusto nyong malugod sa inyo. Hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay free, siya ay mayaman, siya ay gani sa anumang uri ng katambal. Hindi niya kailangan. At sabi niya, kung sino man ang magbigay ng katambal sa kanyang gawain, pababayaan ko siya at saka yung kanyang pinagkalooban ng kanyang pagsamba. So talaga napaka-delikado ng pagtatambal o ng tinatawag nating shirk o riya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang syurut o kondisyon ng kabul ng amal ng isang Muslim ay yung Muhammad Rasulullah. Ang tinatawag nating mutaba'ah. Kailangan para matanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ating good deeds, para ito maging tamang pamamaraan. Hindi mali, hindi bida. Kasi yung una kanina, kapag hindi tayo sincere, hindi malinis, hindi hinahandog sa Allah, shirk. Ito naman pangalawa, kapag hindi natin ginagawa ang pagsamba ng naaayon sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin natin ito ang pamaraan ng aming tribo, ng ating sa aming lugar, ng aming ninuno, ng aming imam, ng aming lolo, yan ay delikado kapag yan ay contradiction o salungat sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi matatanggap ang ating ginawa. Hindi matatanggap ang ating ginawa. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. Kung sino man magdala ng bagong gawain, dahil ang Islam puno na, kompleto na. Hindi mo na dapat lagyan, puno na, wala nang pwesto, wala nang lugar na dapat ilagay, puno na, hindi na kailangan. Kung puno na, hindi na pwede, al-yawm akmaltu lakum dinakum, kompleto ng Islam. Kompleto na. At hindi ka lulugodan, waraditu lakumul Islam madina. At kapag naglagay ka ng panibago, hindi yan Islam. Hindi yan kalulugodan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kinalulugodan niya, yung dinala ng propeta na kompleto na, kapag nagdala tayo ng panibago, hindi yan Islam. Kasi hindi na. Kompleto na. At aakusahan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang din kulang. Ganon din sasabihin natin ng propeta, hindi niya kinumbay ng kompleto ang Islam sa atin. So yan ay accusation, kasinungalingan na pag-aakusa sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa propeta na ang Islam ay hindi kompleto. Kaya yung mga gawain ngayon, sabi natin, may ginagawa ng mga Muslim na mga innovation na bid'ah, salungat sa sunnah ng propeta Muhammad. Halimbawa sabi, pagdiriwang ng kaarawan ng birthday ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yan ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng pagdiriwang na dumating sa atin, dalawang pagdiriwang, Idul Adha at Idul Fitr, detalyado na nabanggit sa sunnah. Detalyado lahat. Paano siya lumabas ng bahay, siya sa dadaan, anong kinakain niya bago siya lumabas, pagbalik niya, anong kanyang pagbati, ano ang kanyang pananamit, pamaraan ng kanyang pagkukutba, anong kanyang binabanggit. Lahat nabanggit sa atin, detalyado. Idul Adha at Idul Fitr. Kaya lang, yung ginagawa ngayon ng mga Muslim na pagdiriwang ng Maulid
o milad o celebration ng kanyang birthday o pagdiriwang ng kanyang kaarawan, walang dumating sa atin na detalyeng ganyan. Kasi lahat dinala ng pinakita ng propeta ang paano siya mag-celebrate. Kung paano magmula sa paglabas niya sa bahay, kanyang isusuot, ano sasabihin? Anong habilin niya sa atin? Anong gagawin natin? Kahit wala na siya. Nabanggit niya lang. Ano ang Sakatul Peter? Anong uri ng ang Sakatul Peter? Nabanggit niya sa atin. Yung mga kakatayan sa naudhiya sa time ng Idul Adha. Pero walang dumating sa atin na detalye na ito ang pamaraan ng celebration ng Propeta Muhammad magmula sa paglabas niya sa bahay hanggang pagpunta niya sa Jamaa. Walang dumating sa atin. At makikita pa natin talagang mukhala pa na papunta sa shirk at saka sa danger ang ginagawa nila. Unang-una, gathering na mixing ng babae at lalaki. May mga musika na pinagbabawal sa Islam. Mga pagpupuri sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minsan halos pumantay na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Papunta na sa shirk. Mga gawain na tinatawag nating hindi talaga ginawa ng propeta na wala tayong basihan dahil hindi niya talaga yung ginawa. So may mga ginagamit silang maling basihan sa Quran na hindi kailangan ang dalil sa Quran kailangan isinabuhay ng propeta. Iniutos niya at saka o kaya naman sinabuhay niya. Walang dumating sa atin na detalyeng pamaraan ng kanyang pagdiriwang ng birthday. Saan galing ang mga ginagawa ngayon ng mga Muslim na nagkiklaim na sila ay Muslim, na sila ay nagmamahal sa propeta at sinasabi na kung sumusunod sa sunna ay hindi nagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tunay na nagmamahal sa propeta, ittiba, susunod, follower ng kanyang sunna. At ang tao na follower ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang siya ay namumuhay sa anumang uri ng bid'ah. Siya ay enemy, siya ay soldier ng Allah subhanahu ng soldier ng bid'ah. Siya ay soldier ng sunna para labanan ang bid'ah. So yan ang ano natin sa ano na ang pagko-combine ng Muhammad Rasulullah na kailangan ang ating ginagawa, anumang uri ng ginagawa nating gawain sa Islam, na kung ito'y iniisip natin takarrub, gusto nating mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo kalugudan at tanggapin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyakin natin una na yan ay sincere, walang anumang uri ng riya, walang anumang uri ng shirk o riya o pagpapakitang tao o pagpaparinig. Pangalawa, tiyakin natin na ang ginagawa natin ay accepted o tama, na naaayon sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang ibang landas. Ano pa ang saysay? Ano pa ang silbi ng pagsugo ng propeta? Kung gagawa tayo ng sarili, kung anong gusto na nating maisipan, anong gusto nating gawin, ano pang saysay? So, wag na magpadala ng propeta. Hindi na dapat magpadala ng propeta kung allowed tayong gumawa kung anong magustuhan natin. Yan ang tinatawag nating tahqiq o pagpapatotoo ng Muhammad Rasulullah. Kaya sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ang ibig sabihin, sabi nga ng mga ulama, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, na sino man na ang maging ang inyong gawain ay hasan o ahsan, kailangan ito ay binubuo ng dalawa, ikhlas wal mutaba. Nang tanungin si Fudail ibn Iyad rahimahullah, sabi niya ikhlasan wa sawaban. Sabi niya, sincere at sawab. Ang ibig sabihin ng sawab, tama. Sabi niya, tama. Dapat tama. At para ito maging tama, kailangan sa landas lamang tayo ng propeta tatahak. Kasi ang landas na tinatahak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim. Hindi landas ng mga taong hindi sumusunod sa syariah ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago siya magtuwing binili niya kay Muad, bago ka magtaslim, sabihin mo, Allahumma inni a'udhu bika, Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik, gawin mong hasan, good, tama ang aking ibada. So hindi ba tatawag na hasan ang ibada kapag may shirk? Dahil ang shirk hindi hasan, hindi mabuting gawa. Hindi matatawag na hasan ang ating ibada kapag mayroong bid'ah, dahil ang hasan, ang good ay sunnah. So kaya yan ang tinutukoy natin na napakahalaga ng ating syahada. Na dapat ang ating syahada, unawain natin mabuti na ito ang pinag-combine
para matanggap ang ating amalos salih o ang ating ibada. Inshallah, hanggang dito na lamang itutuloy natin. Medyo mahaba ang pangalawang hadith, pero hindi natin ito apurahin dahil kailangan ipaliwanag natin ng unti-unti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.